covenant sa biblical sense ay an agreement entered into between the people of God and God. So, agreement entered into. So, pag may covenant dito, ang nag-uusap natin dalawa, ang bayang Israel at yung Diyos. Ang Diyos, ang kinukonsider niya ang kanyang bayan, asawa. Kaya makita niyo yan all throughout in the Old Testament, ang relationship is husband and wife. At mahal na mahal ng Diyos ang bayang Israel. Kung bakit, yun ang tanong lang natin pag nakita-kita tayo. But biblically, so special ang bayang Israel. Kaya hanggang ngayon, walang makakandi dyan eh. Kaliit-liit na bansa. If you look at the map, halos guhit lang na ganun eh. Too tiny, but so powerful in terms of economy, in terms of military capability, influence, and many others. And not only that, in terms of intelligence, alam ba ninyo na ang nakadiscovery ng mga iba't ibang mga modern things in the world ay mga Jew, Hudyo. Na nakadiscovery ng nuclear ay Hudyo. Na nakadiscovery ng atomic power ay Hudyo. Albert Einstein is a Jew. And so on and so forth. Ngayon, dito sa covenant, sa Old Testament, it is based on law. Sa New Testament, it is based on grace. Kaya ang covenant nitong dalawa ay sa Old Testament is batas. Sa Bagong Tipan ay biyaya. Ang ibang term dito ay habag. So mercy, dito mercy. Dito ay law. Therefore, sa Old Testament, kailangan batas simply because the Israelites were still gaining that image of becoming a community. Nag-uumpisa ho silang magtatag ng sila ay isang bansa, isang komunidad. Kaya ang kailangan sa kanila ay batas. Dahil wala pa eh. So, ini-establish. Nung na-establish ito, pumasok ang New Testament. Ang tawag dito ngayon, Old Covenant and New Covenant. Ngayon, dahil may batas, sundin mo yung batas. Pag nag-violate ka sa batas, merong karapatang parusa. God is a just God. In other words, if you disobey, merong karampatan. Yan ang batas. Pagdating dito sa New Testament, nagkamali ka na, merong pang grace. Nagkulang ka na, may grasya pa. So, even if you violate the law in the New Testament, but God is operating under the power of grace. Ngayon, yung tanong, yung bang salitang divorce, naaayon yan sa batas, at ang batas na yan, pag pinag-usapan sa Lumang Tipan ay mosaic. Yan ang batas sa Lumang Tipan, mosaic. Specifically, naka-embedded yung mga batas na yan dito sa tinatawag na Torah, mga kapatid, Torah. The first 5 books in the Old Testament. Ano ba yung first 5 books? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan ho, dyan nakabatay ang Mosaic Law, Torah. Now, yung mga sumunod na mga batas na yan, mga kapatid, ay batas pa rin yan, ano po, ng community. Kaya yung divorce, doon sa 10 Commandments, kasama ho ba yung divorce? Wala eh. Ang nandun lang, huwag kang... Covet. Huwag mong, Covet. do not covet, no? Others' wife. O, bakit kaya one-sided? Bakit panglalaki lang, ano? Bakit naman yung babae hindi pinagbawal na do not covet others' husband? Ang dami na ngayon nagko-covet ng other husband. Tama ho ba?
Eh bakit Hindi. one-sided lang yata? Ano? Hindi ho. Tandaan ninyo na ang setup no, bond po nito ay patrial. Tama ba yung Patriarchal. Ayun. So, dahil patriarchal yan, mga kapatid, ang ibig sabihin ay fatherly image. So, yun ang imahin. Dahil fatherly image yan, ang pinag-uusapan ay lalaki, male. Yun ang setup sa Biblia. Kaya huwag kayong magtataka na puro lalaki ang pinapansin mo dyan. Even in Numbers, ang census niyan, puro lalaki. Ang binibilang lalaki. Dahil yun ang kanilang setup patriarchal. Ngayon, natutuwa nga ako, araw ng kababaihan ngayon, sa New Testament na bago na yan. Because we are operating out of God's grace. Kaya, yung divorce, mga kapatid, alright, wala pa tayo sa Pilipinas niyan. Tayo na lamang ang bansa na walang divorce. Dati, 3 yan. Pero ngayon, Pilipinas na lamang ang walang divorce. Ngayon, kung nagbabalak ko kayo, wala pa. Annulment lang. Ngayon, yung annulment, medyo mahaba-habang proseso, ano? Ngayon. Ang issue ng, alam niyo, ang divorce sa Old Testament, hindi dumadaan yan sa korte. Ang proseso niya lang ay ganito, under the Mosaic Law. Pag gusto mong hiwalayan yung babae, ang lalaki ho maghihiwalay ha, hindi ho yung babae. Pag ikaw ay nais mong hiwalayan yung lalaki, ay yung babae, you just present the certificate of divorce. Ito na yung divorce paper. Ako ay nakikipag-hiwalay na sa iyo. Ganon kasimple. Why? Kasi na-explain ko na sa inyo, ang nature ng kababaihan during the Old Testament, ang mga babae ay considered masakit man, pero that's how it is. They are considered property. So they get the property and they dispose the property. Pero pagdating sa grace, iba na ho ang nature. Yung biyaya ng Diyos, iba na ron. So the Old Testament, yun, to establish. Kaya dito, yung divorce, mga kapatid, ay kung papansinin ninyo yan, siguro basahin ninyo yung Mateo. Tingnan niyo yung Mateo para yun ang basis ho natin. Chapter 5. Yan, chapter 5. Yan. Verse 31. O, 27. Okay, verse 31 pala, yun ang mas maganda. 31. Hanggang verse, ano yan? 32, 31, 32. Yan, pakibasa nga po. Yan po ang sinabi ngayon. Kapag pinalayas ang hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa. Teka muna ha, ano? Pinalayas? Pinalaya ba? Ginamit? Pakita ninyo, pinalayas, ano? Kawawa naman, ano? Pinalalayas. Sige, tuloy ho, tuloy. Maganda yung span yan. Hiniwalayan ng isang, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, tinutulak niya ang kanyang asawa sa kanyang kasalanan, pangangalunya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya.